Hello guys. So situation 2 tayo no. Sa part 2 na lang to ng video no, katuloy nung part 1 nung soil properties. So we are given no problem, the porosity of a soil sample is 35% and the specific gravity of its particle is 2.7. So paano yun sir? Paano yun guys? So gagawin lang natin, lista muna natin yung given ulit para hindi tayo mawindang, para malaman din natin kung ano yung mga possible formulas na gagamitin natin. So for porosity, sabi natin mnemonics is ng E1. Ng E1. So ang tinatanong sa atin, first question for number 1 is void ratio. Void ratio no, si E. So solving for void ratio, we are only given ng ano guys, porosity no na 35%. So, ang porosity natin, 35%. Then, ang given ulit is specific gravity na 2.70. So, kung yan yung given guys, sinulat ko na yung formula na pwede nating i-work out, no? C ng E1. So, may ma-work out tayo dyan na value ng E, no? So, paano gagawin natin dyan? Pwede natin substitute na lang agad direkta yung value ng N, no? Tapos, shift solve na lang natin no, yung E. Alright. So, paano yan? So, N ng E1, E plus 1, substituting the values, no, 35% or 0.35, then E plus 1. Shift solving this equation, one unknown, we will arrive to 0.5385. So, this will be our answer for number 1 for this question. So, lipat tayo sa next page. Next page. Yan. So, sulat lang natin ulit yung given para di tayo nahilo. No? So, porosity na 35%. GS na 2.7. Tapos yung nasolve nating E kanina na 0.5385. Then, ang tinatanong sa atin dito is, balikan natin, dry unit weight. So, find the dry unit weight daw, no? So, for number 2, we are asked to solve for dry unit weight. So, for dry unit weight, formula natin dyan is gamma dry, GS, all over 1 plus E, times gamma water. So, gagawin natin, check natin ulit na yung formula kung may masasolve tayo or kung ilan yung unknown. So, gamma dry, which is yung unknown, GS meron, yung E kakasolve lang natin, then yung gamma water is, alam natin yan, no? Since walang sinabi dito, no, or mapapansin nyo yung given problem is hindi siya specified kung English or metric, no? So, ang default natin is metric. So, default natin metric, no, unless specified by the problem, no, na yung dry unit weight isa-solve natin is in English. Sasabihin niya naman yun na yung unit mo dapat is naka-pound per cubic foot. Alright. So, substitution lang to, no, gamma dry. Solving GS 2.7, 1 plus 0.5385 multiply to 9.81 kilonewton per cubic meter. Alright. Then, calculating, no, gamma dry now will be, gamma dry now will be 17.22 kilonewton per cubic meter. So, this will be our answer for this sub-problem. Alright. Next, punta tayo sa number 3. Ang pinapasolve sa atin sa number 3 is the saturated unit weight. So, si saturated unit weight. So, si saturated unit weight naman guys, kung iintindihin nyo yung tatlo, no? So, pag-relatein natin, ulit recall lang natin, no? Gamma dry, gamma moist, and gamma
SAT. Nagbigay ako ng formula sa tatlong to, pero ang pwede nyong gawin is i-memorize nyo lang kay gamma moist. Since we can relate these three, no, differentiate natin sila by their saturation, degree of saturation. So default natin gamma moist is GS plus SE all over 1 plus E gamma water. So yan lang yung memorize ko nun, no. Technically yan din yung pwede nyong i-memorize lang, kasi kung titignan natin, no, sulat natin yung formula ng gamma dry. GS all over 1 plus E, then gamma water dito. Dito naman kay gamma sat is GS plus E all over 1 plus E gamma water. So kung titignan yung maigi, no, etong formula na to, eto guys, no, yung kay gamma moist is pwede niyo na siyang yan lang i-memorize. Kasi dito kay gamma dry, ang saturation mo dyan is 0. Dito syempre may value ka, no, from 0 to 100, or between doon pala, 0 to 100. Then dito kay saturated is 100%. So pansinin nyo, kapag dry yung isasolve natin, gamitin mo yung 0 na saturation. Kung gamma moist yung memorize mo, yung saturation dito, pag ginawa mong 0, makakancel lang, no? So yung formula mo magiging GS1 plus E na lang times gamma water. So eto na yun kay gamma dry. Try naman natin yung kay gamma sat, no? Kung ang saturation mo naman is 100% or 1 in decimal, no? So isub mo yung 1 naman dito sa may gamma moist. 1. So magiging formula mo, 'di ba? GS plus E na lang. Ito rin 'yun, 'di ba? So pwede pa lang, ang i-memorize lang natin is si gamma moist na lang. Tapos check na lang natin saturation. Kung kakagat sa gamma dry, 0 yung saturation. Kapag gamma sat is 1 or 100%. So for this problem, ang sinatanong sa atin is gamma sat. Gamitin na lang natin yung formula. So pwedeng, ang memorize natin generally, sabi natin is etong si gamma moist. So gamitin natin yan, no? So gamma sat, expect natin, memorize natin si GS plus SE all over 1 plus E times gamma water. So check natin yung values na pwede nating ilagay. Gamma sat is GS natin given kanina 2.7. So kung gamma sat yan, 100% saturation, meron tayong imaginary 1 dito, or saturation, technically sub nyo na lang yung 1, no, para di kayo malito. So E natin, kakasolve lang natin kanina, balikan na lang natin. E is 5385. 0.5385 all over 1 plus 0.5385. Then singit natin si ano, wait lang. Ay, ba't nabura? Sorry. Singit natin si dito na lang, no, para ma-multiply natin si gamma water. So multiply natin ito ng gamma water. Gamma water natin is ano, 9.81 kilonewton per cubic meter. So this equation, no, pwede na natin yang i-calculate. Calculate na natin, we will arrive to gamma saturated unit weight will now be equal to 20.65 kilonewton per cubic meter. So this will be our answer for this problem. All right. So last question for this for this situation. Situation 2, ang tinatanong sa atin is the, balikan lang natin, no, submerged unit weight. So si submerged, sulat lang natin, no.
submerged unit weight. So, si submerged unit weight, pwede rin siya tawagin na buoyant, no? Buoyant, B-O-U-P-U-O, buoyant. Buoyant unit weight. Uy, ba't ganun? Unit weight. And effective unit weight. Pwede rin ganun, no? Ito yung mga tatlong tawag sa kanya. Effective. Uy, ba't nasasanay ako sa ganun? Unit weight. Ayan, pasensya nyo na yung sulat ko, no? Pangit talaga eh. So, formula natin dyan sa module is gamma prime. Tapos yung gamma sat natin kanina, babawasan mo lang ng gamma ng water. Kasi, technically speaking, no, kung submerged yan, pag i-imagine niyo yung figure ng soil, no? For example, ito yung water, tapos ito yung soil mo. Sobrang submerged na siya. So, ito yung ginabawas natin gamma water. Tapos, ito yung gamma sat natin kasi itong soil na nandito is saturated na siya. Tapos, effectively, yun na yung kinukuha natin, yung submerged unit weight kasi submerged na siya. So, ito na yung formula natin doon. I believe nasa module yan. Alright. So, yung module, ililink ko na lang din dito sa ating description ng video na to. So, solving for gamma submerged or submerged unit weight. Gamma sat, kakasolve lang natin kanina. 20.65. 20.65 minus gamma water is 9.81 kilonewton per cubic meter. We will arrive to submerged unit weight as 10.84. Tama ba? 10.84 kilonewton per cubic meter. So this will be our final answer for this question or for this situation. Okay na? So, okay na. Another set of video na lang yung part 3. No?